Isang magandang gabi po muli mga kapatid. Panibagong linggo na naman po ang lumipas. At panibagong linggo na naman po ang ating pong um, pagsasalu-saluhan. Kumusta po tayo? Kumusta na po ba ang ating bansa? Kumusta na po ba ang kalagayan po ng lahat? Maging dito sa Pilipinas at yung nasa ibang bansa. Kayo po'y binabati ng Panginoon at mula po sa Zion Life Source Church ay nangungumusta po ang mga kapatid sa pananampalataya. Maraming mga pangyayari, kung tutuusin, itong linggong nagdaan na to ay may mga challenges at may mga bagay na alam mo yon, hindi natin inaasahan na mangyayari, katulad po nung latest na pumapayag po ang pamahalaan sa 2 araw po na face to face. So alam mo yon, all of a sudden ang sabi ng Pangulo ay hindi magkakaroon ng face-to-face or hindi magkakaroon ng face-to-face nga hanggat walang vaccine. Pero ngayon ay kakadeklara lang na pumapayag po ang gobyerno. So, alam mo yun, walang maliwanag na patunguhin or walang maliwanag na tawag dito, panuntunan, lalo na sa kalagayan natin. Kaya ang mungkahi po, no, ay ang mag-ingat po ang bawat isa. So ingatan po natin ang ating pong mga sarili at ang ating pong mga pamilya. Anyway, bago po tayo tuluyang pumasok doon or pag-usapan po ang mga bagay-bagay na to, ay pag-usapan naman po natin ngayon. Muli, no, bilang isang mananampalataya, ay dapat na masugid tayo, lalo na po sa salita ng Panginoon. At sa hapon pong ito o sa gabing ito ay panibagong pag-uusap-usap na naman ang ating gagawin at titignan natin ang kalooban ng Panginoon para po sa atin sa hapon pong ito. So bago po ang lahat, tayo po muna po ay manalangin, tayo pong lahat ay umuko at pumikit at ating pong hingin sa Panginoon ang kanya pong pagkabay. Sige po, tayo po manalangin. Aming Diyos na buhay sa oras pong ito, kami po'y lumalapit pong muli. Nilalatag po lahat ng bagay, ang lahat po ng pangyayari, Panginoon, sa aming pong mga buhay. At bilang mga disipulo mo, Panginoon, ang mga buhay namin, lagi pong ninanais po ng puso namin, ay ang makita ang kalooban mo sa lahat po ng bagay na ito. Kaya po, sa gabing ito, hinihingi po namin na kami po'y gabayan mo, kami po'y samahan mo, Panginoon, sa pag-aaral pong ito. At nawa, pagkatapos po ng aming pong pag-uusap, ay napalakas po kami at higit sa lahat, Lord, nandun po yung eagerness namin na isagawa, Panginoon, ang aming pong mga narinig. Ito po ang dalangin po namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay po, so makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng mga gawa. Doon po sa ika-26 na kabanata, sa talata 16 hanggang 18. Okay, sabi po dito, basahin ko po sa Tagalog. Tumindig ka, napakita ako sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatotoo ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hintil na pagsusuguan ko sa iyo. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Yan. So, purihin po ang Panginoon sa kanya pong salita.
Mga kapatid, may mga pangyayari sa mga buhay natin ang nakakalimutan natin. So, hindi po dahil makakalimutin tayo. Pero, dahil hindi ito masyadong nagkaroon ng significant sa buhay natin. May mga pangyayari naman po na naaalala natin, pero pagtagal ay nakakalimutan na. Dahil sa tagal na nito, o sa tagal na kasi itong nangyari. Kaya, alam mo yun, hindi na natin hindi na natin siya naaalala. At may mga pangyayari din naman. Okay? May mga pangyayari din naman na kahit matagal na itong naganap, ay hindi natin siya makakalimutan. Okay, so may mga bagay po na nangyari sa buhay natin na nakakalimutan natin. Okay? May mga bagay din naman na nag-stay, pero dahil sa tagal na itong nangyari, ay nakakalimutan na rin natin siya. Pero merong isang bagay po, may isang pangyayari po sa buhay natin na kahit matagal na itong nangyari, ay hindi po natin siya makakalimutan. No, ibig ko po sabihin, kadalasan po, ang hindi natin makakalimutan ay yung pong mga mapapait na mga pangyayari sa buhay natin. Na kapag ka naalala natin ay, alam mo yun, nananariwa sa atin yung sakit at napapaiyak po tayo kapag naaalala natin po yung bagay na yon. At hindi rin naman po matatawaran, no? O yung mga bagay po, yung mga tagumpay na nakamit po natin sa buhay na siyang palagi po nating inaalala. Alam niyo, sabi nga nila, ang madalas mo or ang hindi mo makakalimutan ay yung isang sitwasyon o yung isang bagay na dulot sa'yo ng pinakamasakit. Okay? Pero, of course, hindi na naman puro sakit o mga pait ang siyang naaalala natin. Kundi, kadalasan din, yung mga tagumpay natin sa buhay. Yan. So, you can name it. Ano yung mga bagay na yun. Sa ganang akin po, no? Ang isa po sa akin po ito, ang isa sa tagumpay ko sa buhay, o isa sa tagumpay na lagi ko pong inaalala sa buhay ko, ay ang makilala po si Jesus. O yung aking pong personal na encounter kay Jesus Christ. Hanggang ngayon po, for how many years already? I think it's 2001. So 19 years. 19 years na po. Pero still, maliwanag pa rin po sa akin or malinaw pa rin po sa akin yung personal encounter ko with Jesus Christ noong araw na yun. Na noong araw po na yun, nagpasya po akong tanggapin sa buhay ko ang Panginoon at ipinagkatiwala ko po ang lahat sa Kanya, ay yun po yung araw din ng hudyat po ng aking pong paglilingkod at ng panawagan ko po mula po sa Diyos. So, hope na naalala nyo rin po o naalala nyo pa rin yung personal encounter nyo with Jesus Christ nung tumanggap po kayo. Now, katulad ko at katulad mo, tayo po mga magkakapatid sa pananampalataya, ang isa sa mga pangyayaring hindi makakalimutan na po, o kung yung bagay na yon o yung ating pong personal encounter with Jesus Christ, ang isa po sa mga hindi natin makakalimutan, which is hindi naman po talaga dapat makakalimutan. Kasi sa mga panahon na down ka, o sa mga panahon na, alam mo yun, nalulungkot ka, balikan mo lang yung araw na yun. Okay, so katulad ko at katulad mo, ang isa po sa mga pangyayaring hindi makakalimutan ni Apostol Pablo ay ang kanyang personal encounter kay Jesus Christ doon po sa daan patungo pong Damasco. It is a personal encounter with Jesus Christ at the road in Damascus. At naniniwala po ako, no, na kahit saan po siya magpunta, bagamat hindi natin masyadong nababasa po, no? Naniniwala po ako na kahit saan po siya magpunta, ay ikinikwento po niya ito, yung kanya pong personal encounter,
sa sino man pong nais makarinig po ng kanyang kwento. Niwala. Now, to give you a background, around AD 36, okay, so ito po yung panahon kasagsagan po ng papausbong po ang daan o yung tinatagpo ng Panginoon. So habang binabaybay po na Apostol Pablo ang daan patungo sa Damasco, ay doon po siya kinatagpo ng Panginoon. At around AD 59 naman, okay? So ito po naman po, so AD 59 nung nagtestify siya sa harapan ni Haring Agrippa sa Caesarea. Now, ano po yan? Ibig ko sabihin, kung kukumpitin po natin from AD 36 to AD 59, ay pag kinumpit po natin, mga nasa 23 years na po ang nakararaan simula po ng ma-encounter ito o yung personal encounter na Apostol Pablo sa Panginoon. And at during that time when he is testifying or he was testifying, sariwang-sariwa po sa isip niya at sa puso na Apostol Pablo yung pangyayaring yun. Now, linawin ko lang po, in Acts 26, doon po sa binasa nating talata kanina, hindi po nililitis si Apostol Pablo sa puntong yon. Bagamat po siya po ay nadakip at pinaratangan po ng mga Hudyo sa Jerusalem, makalipas po ng ilang taon o before 2 years ago, from the verse that we read, alam po ba ninyo na sa aklat po ng mga gawa ay 3 beses pong naisulat at nasa laysay po sa aklat po na ito ang pakikipagtagpo ng Panginoong Hesus kay Apostol Pablo. Saan yun? Una, makikita natin sa Acts chapter 9. Yun po yung sa Road to Damascus. Yung kwento po doon. Second po, in Acts chapter 22, noong siya po yung humarap po sa matatanda po ng iglesia sa Jerusalem. So ito po yung panahon na kakagaling niya lang po sa ministeryo, ay bumalik po siya o pumunta po siya sa Jerusalem para doon po siya sumamba. Siya doon na nga po siya nadakip. Doon po siya pinaratangan ng mga Hudyo. At of course, yung pangatlo, yung chapter 26 po na binasa natin, na kung saan po nagbigay po siya ng salaysay sa harapan po ni Haring Agrippa tsaka ni Berenice at mga ilang pong mga matataas po na punong kawal at mga tanyag po na tao doon sa lungsod na yon. Ito po yung lungsod ng Roma. Ngayon, sa Acts chapter 26 ay kaiba po ang pagkakasalaysay kumpara po sa mga ng account ng kanya pong conversion. Kung babalikan po ninyo yung pagbabasa po ninyo sa buong Book of Acts, sa 3 pagkakasalaysay patungkol po sa pakikipag-encounter po o yung encounter ng Panginoon kay Apostol Pablo, ang Acts chapter 26, ibang-iba po siya from Acts chapter 9 tsaka yung Acts 22. Now, okay, para malinawan natin, ito po yung nakita po akong 3 bagay na wala po doon sa account ng Acts chapter 9 tsaka 22 na nandito sa Acts chapter 26. Okay? So ano yun? Sa Acts chapter 9 verse 3 to 4 kasi sabi dito, naglakbay si Saulo patungong Damasco. So nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. So yun po yung pagkakahalahan po ng Acts chapter 9. Pero in Acts chapter 26 verse 13 to 14, sabi po ganito, nang katanghaliang tapat, habang kami naglalakbay, yun nga, patungo po ng Damasco, pasok po ng bayan po ng Damasco, nakita ko po, Haring Agrippa, ang isang matinding liwanag mula sa langit, maningning pa kaysa araw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kami pong lahat ay nasubasog. Okay, so Acts chapter 9, sabi doon, at narinig niya ang isang tinig na nagsalita. So ano pat nasubasog siya.
Pero dito sinasabi niya ngayon in Acts chapter 26, kami pong lahat ay nasubasob. Ano ibig sabihin nito? Paul is testifying that yung kanya pong encounter ay hindi po vision lang o isang panaginip, kundi totoo. Okay? Kasi pwede natin sabihin na in Acts chapter 9, pwede niyang kwento lang yun eh. Pero in Acts chapter 26, isinama niya, okay, sa mga nasubasob, yung kanya pong mga kasama at that time. O doon nakita nila na nakasisilaw. Actually, sa Acts chapter 9, ay siya lang daw po yung nakarinig. Okay? Pero nakita nila yung ilaw. O nakasisilaw na liwanag. Now, pangalawa na nakita ko. Sabi dito, no? Sabi niya sa Acts 26. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo. Sa Acts chapter 9, ang sabi niya, at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Pero this time, sabi niya, at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo. Okay, not Greek language, but a Hebrew language. So familiar siya, bakit? Kasi isa po siyang Hudyo. At ang wika po nila ay Hebreo. Bagamat sila po ay nasakop po ng Griego o ng mga Roma, ng Imperyong Roma. At ang kanilang lingwahe po ay Greek. Pero if we could read between the line, what he is telling is, yung nagsalita sa kanya ay sinasabi niya na ang tumawag po sa kanya ay parehong kababayan niya or kakalahi niya. At walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Okay, pangatlo, sa binasa natin, dito po niya mas dinetalye sa Acts chapter 9 and Acts chapter 22, hindi niya binanggit yung mga talatang na binasa po natin nung nauna. Pero dito po sa Acts 26, sinabi po niya dito yung kanya pong pagkatawag at ang pagsugo sa kanya ng Panginoon. Ano sabi doon? Balikan natin, sabi niya, tumindig ka, sabi ng Panginoon Hesus kay Apostol Pablo, napakita ako sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatotoo ka. So, God is commissioning Apostle Paul here. Magpatotoo ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Ano ang gagawin ng Apostol Pablo? Ililigtas kita. Ano ang gagawin ng Panginoon kay Apostol Pablo? Ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hintil na pagsusuguan ko sa iyo. At ito po, yung gagawin ng Panginoon. Ito po yung gagawin ng Apostol Pablo na pinagagawa ng Panginoon. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. Okay? At sa magitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Now, ano yung puntuhin natin mga kapatid? Tignan niyo po ito. Sa mahigit 20 taon ng kanya pong pagmiministeryo, ito na pa, dahil sa panawagan sa kanya ng Panginoon, ay hindi po naging madali ang lahat para sa kanya. Mamaya, as we read, no, yung Acts, ay makikita natin doon, no, mamaya habang binabasa natin, ay akala natin smooth sailing lang yung mga pangyayari, hindi po. Kung babasahin po natin ang kanyang kwento mula sa Acts chapter 13 hanggang Acts 28. Makikita po natin doon yung buhay niya, o kung paano po yung naging buhay niya, maganap niya lamang yung kanya pong pagkatawag o yung kanya pong panawagan mula po sa Panginoon. At sa ministeryo niya po ito, sa kanya pong ministeryo, makikita po natin na sa halos lahat ng pagkakataon ay nasa bingit po siya ng panganib. Hindi lamang po bingit ng panganib, kundi po nasa bingit po siya ng kamatayan.
Dumanas siya ng mga hindi ordinaryong mga sitwasyon, mga sitwasyong hindi niya maipaliwanag, mga sitwasyong wala siyang kaalam-alam, pero isa lang ang tiyak niya. Ano yun? Sinasamahan po siya ng ating Panginoon. Actually, madalas pa nga, kahit nasa sitwasyong hindi mainam, ay nakakapag-encourage pa siya at nagsasabing magalak sa gitna ng mga pagsubok. Na kahit nasa bilangguan na siya, ay kagalakan pa rin ang namumutawi sa kanya pong labi. Ngayon, kung ikukumpara mo ang kanyang karanasan sa iba, ay wala na pong papantay sa mga pinagdaanan niya. Bakit po? Bakit ko po sinabi yon? Kasi dumating po sa puntong pinagdudahan po ang kanya pong pagiging apostol, kaya pinagtanggol niya po ang kanya pong sarili sa magitan po ng sulat po niya sa mga taga-Korinto. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 33. Sabi po dito, masahin ko po sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw, ngunit ako'y isang mabuting lingkod. O ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Nakaranas ba tayo ng pagod at hirap? Sabi nyo, naranasan ko ang labis na hirap. Malimit na pagpupuyat. Hindi dahil nag-ML. Hindi dahil nagbiministeryo. At matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lang maibalabal. Bukod sa lahat ng iyan, ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang aking kalooban. Kung kailangan ako'y magmayabang, ang ipagyayabang ko'y ang pagyayabang ko'y ang aking mga kahinaan. Hindi ako nagsisinungaling. Iya'y alam ng Diyos at Ama ng Panginoong Hesus. Purihin siya magpakailanman. Nang ako'y nasa Damasco, ang pintuan ng lungsod ay pinabantayan ng gobernador na nasasakop ni Haring Aretas upang ipahuli ako. Ngunit isinakay ako sa isang malaking basket at ibinaba sa kabila ng pader upang ako'y makatakas. Sa tagpong ito, isinalaysay po niya ang mga tiniis po niya, maganap niya lamang ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid, katulad niya, ay may mga tiisin din tayo. Lalo na po, ito pong pandemic na to. Bagamat, baka may magkasabi sa atin, o kaya may mga nakakaranas na nahihirapan dahil po sa lockdown, nahihirapan dahil walang trabaho, o nahihirapan dahil kailangang magbanat ng buto kasi pag hindi, walang kakainin. Alam po ng Panginoon yan, batid po niya yan. Muli, sabi dito, katulad po ng Apostol Pablo, ay may mga tiisin din tayo, bagamat kung ikukumpara natin sa kanya, ay wala nang hihigit pa ang nararanasan niya. O yung naranasan niya. May mga kanya-kanya tayong mga kinakaharap. Tama po?
alang-alang po sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. May mga tiisin po tayo, alang-alang po sa Panginoon. At alam ng Panginoon yan. And good thing, meron pong nais pong iparating sa atin ng Panginoon. May 3 pong bagay o prinsipyo po na nais po akong i-share sa inyo mula po sa pag-aaral ng naging buhay po na Apostol Pablo sa kanya pong pagministeryo. 3 bagay po na dapat po nating ipagpasalamat sa mga bagay po na atin pong nararanasan. Katulad po ng Apostol Pablo. Okay, 3 bagay. Una po, ipagpasalamat mo ang mga bagay na ito sapagkat una, magiging patotoo ang pagsama sa iyo ng Panginoon. Yung mga bagay na naranasan mo, kaya tignan mo po. Yung naranasan mo, yung mga bagay na naranasan mo, hindi ba't sinasamahan ka ng Panginoon? Ipagpasalamat mo kasi sa kabila o sa mga bagay na nandyan, sa mga bagay na yan, ay sinasamahan po tayo ng Panginoon. Kaya po hindi po siya mahirap tutusin. Katulad po ni Apostol Pablo, hindi po siya iniwan ng Panginoon. Bagkus sinamahan po siya at lagi po siyang ginagabayan ng ating Panginoon. Kaya po sa mga taong nakasalamuhan niya, naging buhay na patotoo ang buhay niyang sinasamahan po palagi ng Panginoon. At alam ko, ganoon din po tayo mga kapatid. For the past months na nasa quarantine po tayo, I am sure na tayo po'y sinasamahan ng Panginoon. Ang katotohanan na hanggang ngayon, una ay wala po tayong karamdaman. Pangalawa, nakakakain pa rin po tayo 3 beses sa isang araw. Pangatlo, yung mga utilities po natin na hindi pa rin po napuputol kahit hindi pa bayad. Pero of course, we need to pay. Pero isang biyayang may tuturing yun o isang katibayan yun na sinasamahan po tayo ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, yung maikwento mo sa iba kung paanong kumilos ang Panginoon sa mga sitwasyong parang wala ng lunas o wala ng solusyon, ay isa pong patotoo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. And I will testify on that. For how many months that we are in a quarantine period, God provided. God provided. And of course, if I may, nung kami po ay nagpunta po ng UAE and we need to exit, alam niyo po, isa yon sa mga milestone, isa yon sa mga lagi kong inaalala sa Panginoon. Kung paano po niya, una, paano niya ako ginamit, at pangalawa, at kung paano po siya kumilos po sa sitwasyon namin. Alam po yan ng mga kapatid, na mga nakapag-testify na ako. At alam din po yan ng mga kapatid na nakasama po namin doon po sa Iran, doon po sa Asia. Mga kapatid, binabati ko po kayo. At kung kayo po'y nakikinig at kayo po'y nanonood po ng video na ito, nawa laging madariwa yung pagkilos ng Panginoon na ginawa po niya sa atin doon. And hopefully, sa mga panahon na nahihirapan tayo, sa mga panahon na down tayo, katulad ko, lagi kong inaalala yon at lumalakas po ang aking pong kalooban. Ay, alam ko rin po kayo po mga kapatid po sa pananampalataya. Yung mga sitwasyon na yon, na akala ninyo wala nang solusyon, pero kumilos ang Panginoon, ipagpatotoo po niyo. Huwag kayong mahiya na ikwento sa iba, kilala man o hindi, kaibigan man o hindi, kwento nyo sa kanila. Bakit? Kasi isa yung buhay na patotoo na ang Diyos natin hindi po nagpabaya, kundi sinamahan niya tayo anuman at anuman ang nangyayari. And I'm sure, kahit anuman po yung mangyari ngayon, matapos man ngayon o hindi pa, pero tiyak po ako,
ang pagsama ng Panginoon ay isa sa atin. Kasi yung mga buhay natin na iniingatan ng Panginoon at yung mga buhay natin na pinagkikilusan niya, patotoo po yun para sa mga hindi mananampalataya. Ang pananariwa po sa isip natin palagi ng lahat ng kabutihan ng Diyos ang tumutulong po sa atin, hindi lamang po para sa iba na lumago, o hindi lamang po para sa iba na lumago palalo, kundi po tulong po ito sa atin na lalo pa pong lumago ang ating pong pananampalataya. Alalahanin mo palagi ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Sa gayon, you will not be discouraged. I mean, feeling mo ay malungkot ka, wala ng pag-asa, alalahanin mo yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo. Amen po. So, pangalawa, ipagpasalamat mo ang mga ito kasi magiging pagpapala po ito sa iba pong mga nahihirapan. Amen. So, if you are blessed today because God provided, then share mo ito sa kanila o share mo sa mga taong nahihirapan. Alam mo kung bakit? Kasi they will see, they will realize that there is still hope in Christ. Bagamat po sa mga huli pong kabanata ng aklat po ng mga gawa, makikita po natin doon kung nabasa po ninyo. Makikita po natin doon na in-encourage po si Apostol Pablo ng mga kapatid po sa Roma. Pero makikita rin po natin doon na kahit siya ay nakabilanggo, ay nagpapatuloy pa rin po siyang nagpapalakas sa mga kapatid po na dumadalaw po sa kanya. Yung mga bagay po na nalampasan mo na at napagdaanan na, ay malaking tulong kung may babahagi mo po ito sa iba, lalo na po sa kaparehong sitwasyon na pinagdaanan mo noon. Baon mo yun, para nang sa gayon, pag may nakita kang kapatid na nahihirapan, kwento mo sa kanila, kwento mo sa kanya, kapatid, ito yung ginawa ng Panginoon sa akin. Alam nyo, magkakaroon sila ng pag-asa. Actually, ang isa po sa mga sekreto para paano ka lalakasan sa kabila po ng merong kalimpasanin ay ang pagpapalakas mo sa iba. Ito po yun. Pagka-down ka, magpalakas ka. Alam mo bakit? God will intervene and will encourage you and will give you hope, will strengthen you. Actually, yung simpleng pangungumusta sa isang kapatid ay malaking bagay na iyon sa kanya. Salamat kapatid sa pangungumusta. Actually, na-encourage ako nung ako'y kinamusta mo. Hindi ko alam. Baka feeling nila o kaya pakiramdam ng karamihan porket, alam mo yun, mga lingkod ng Panginoon o mga pastor, hindi na nahihirapan, hindi na kailangan ng pangungumusta. Kaya salamat kapatid. Actually, yung pangungumusta may malaking bagay na yun. At na-encourage ako ng gusto. Alam mo kung sino ka. So, hindi ka na sabihin kung sino. Salamat. Ayan. So, malaking bagay siya kasi dahil ipinararating mo sa kanya na concern ka at handa kang ipanalangin siya. Amen. So, ako interpretation ko gano'n. Pag namumusta ka at kung meron akong binahagi sa yung burden, therefore, as part of my concern, I will pray for you. Okay, ganun po kasi ako. Sana ganun din po tayo. Yung alam niyang meron isang karamay, kahit hindi po tulungan basta alam niya lang may karamay, alam niyo po, malaking pagpapala na yun. Napapalakas po ng loob. Yung alam niya na meron po siyang karamay at nananalangin po para sa kanya. Yung katulad po na po sa Pablo, bagamat nabilanggo, pero dahil alam niya na yung mga pinagdaanan niya ay bahagi yun para siya ay makapagministeryo, siya naman, hindi po siya nangimi
na ikwento lahat ng kanya pong mga pinagdaanan para lang mga kapatid po na dumadanas ng mga persecutions at paghihirap ng panahon niya ay ma-encourage po at matulungan po niyang magpatuloy po sa Panginoon. Amen? At pangatlo, salamat mo yung mga bagay na meron ka. Ay yung mga bagay na yun. Kasi magiging pamamaraan po ito para po sa iba na makakilala po sa Panginoon. Totoo po yun. Ang pag-share po ng gospel ay hindi lamang po kabisado natin ang 4 spiritual laws, ang Roman road, hindi. Kadalasan, yung experience mo ang gagamitin ng Panginoon para ma-bridge mo o maitulay mo kung sino man yung pagkakalob ng Panginoon na may encounter mo na pareho po ng pinagdaanan ka o pinagdaanan o kaya pinagdadaanan pareho kayo, kakausap na mangungusap ang Panginoon at yung bagay na yon na pareho kayong may pinagdadaanan, magiging way yon, gagamitin ng Panginoon yan, magiging pamamaraan yan para po ipakilala mo siya kay Jesus. Sa buhay po ng Apostol Pablo, punong-puno po ng pamamaraan ng pagpapahayag po ng kaligtasan. If you could read his story, sa bagay po, yun naman kasi yung panawagan sa kanya ng Panginoon. Diba? Yun po yung panawagan ng Panginoon sa kanya. Kahit nga noong siya po ay inuusig at nasa harap po ni Haring Agrippa, ay naghahayag pa rin po siya ng kaligtasan. Sabi nga ng Gawa 26:28 hanggang 29, sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa loob ng ganitong kaikling panahon ay ibig mo yata na ako'y maging Kristiyano sa loob ng ganitong kaikling panahon ay ibig mo yata na maging Kristiyano ako. Sabi ni Agrippa sa kanya. Sumagot si Pablo, maging sa maikli o mahabang panahon, loobin naman ng Diyos na hindi lamang kayo kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko. Ano yun? Yung kagaya niya na meron po siyang taglay na pag-asa na mabuhay po siya na magmuli ay sumaliban sa mga tanika lang ito. Yun po yung sabi niya. Ibig sabihin, parang sinasabi niya na ang nais ng Panginoon ay hindi lamang si Pablo, kundi po ang lahat po si Agrippa, Haring Agrippa, kundi po ang lahat ng nakakarinig ay tumanggap sa Panginoon, makakilala sa Panginoon. Ito po yung ibig niya sabihin. Gayon din, mga kapatid, ano man ang sitwasyon, mainam man o hindi, gamitin po natin ang lahat ng pagkakataon para makapagpahayag tayo ng mabuting balita ng kaligtasan. Sapagkat ayon na rin kay Apostol Pablo, ito po yung dahilan ng kanya pong pagkatawag. Ano yun? Yung binasa po nating talata kanina. At ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon ay susuguin kanya. Okay? Suguin po tayo ng Panginoon upang imulat po yung mga mata at upang ibalik po sa kaliwanagan mula po sa kadiliman at sa Diyos mula po sa kapangyarihan ni Satanas ang sino man o ang lahat yan maaari. Now, in times of uncertainty, God has a plan. And in times of uncertainty, like we are facing right now, tindig po tayo, mga kapatid. Maging patotoo po tayo na may Diyos na hindi po nagpapabaya. Na may Diyos po, na nagpapalakas po sa atin. At siya pong gagamitin po ng Panginoon, tayo po na pinalakas ng Panginoon, ang magpalakas din po sa iba, sa ating pong mga kapatid. At hindi lamang po yon, maging yung mga kilala po natin na nangangailangan po ng encouragement. Pero higit sa lahat, maging pamamaraan po tayo o daan para makakilala po ang mga taong kakilala natin sa Panginoon. They need to know Christ. Amen? So what's your story? That in times of uncertainties, God has a wonderful plan for you,
for me, na tayo pong lahat ay manalangin. Yoko po tayo. Aming Diyos, sa oras pong ito, kami po'y lumalapit sa iyo. Panginoon, what we are facing right now, we know, Lord, that you have a wonderful plan. And that plan, Lord, is for us, Lord God, to be a witness of your presence, O God. That our experiences or our circumstances may lead, Lord, to encourage others. And lastly, Lord God, that our circumstances may lead others to Christ. Sa madaling salita, Panginoon, hindi po tapon, hindi po sayang yung mga bagay po na amin pong mga pinagdadaanan o mga pinagdaanan. Kundi po, Lord, sa mga bagay na ito, may plano ka po kasi. Kaya po, Lord, may I pray that everyone, Lord, who suffers right now, everyone, Lord God, will have their own battle, Lord God, in life. Can I ask you, God, that they may see your wonderful plan for them, for us, O God. And Lord, may our battles, may our circumstances, may our problems, Lord God, convert it, Lord God, into an opportunity to encourage others and to bring them to Christ. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat po ng nakarinig ng inyong pong salita sa gabi po ito. Samahan mo kami, Panginoon, sa takbuhin po ito. Ito po ang aking pong samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, so isang mapagpalang gabi, mga kapatid. At nawa ang salita po ng Panginoon ang siya pong nagbigay po sa inyo ng kalakasan at ng pag-asa na magpatuloy. So muli po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Ingat po tayo, mga kapatid.